Dami palang bagay na nagulat talaga ako kasi akala ko no'n very familiar na ako sa Korea dahil ang hilig ko sa K-drama, then into K-pop ako, and ang dami kong napapanood sa social media. Pero pagdating pala do'n, maku-culture shock ka pala talaga. So, if first time mo 'to, panoorin mo 'to para hindi ka mabigla. We made it to Seoul! It is so bright here! So, hello guys. This is your Omayel, your 30s Army K-pop ma'am, and also a companion tour hosting companion trips in Seoul, in Busan, and my main goal is to go to Asian countries na merong related places ang BTS. So, ang topic natin today is ano nga ba yung mga natutunan ko na nagulat ako pagdating ng South Korea nung first time akong makapunta doon as a 30s mom. So, simulan na natin. Ang number one para sa akin is hindi pala lahat marunong mag-English. Kasi nasanay ako na sa Philippines is very ano tayo eh, English country, 'di ba? Parang kumbaga kahit na nagwawali sa streets, kahit na helpers, marunong ng basic English, 'di ba? Pero pagdating pala sa Korea, um, sobrang dami sa kanila ang hindi marunong mag-English. So, pag pupunta ka ng mga 7-Eleven, ng mga small stores, kadalasan yung mga ajumas do'n, yung mga medyo older people is hindi na nag-i-English. So, yun yung medyo kailangan mo talagang, masanay, and if possible kailangan mong matuto ng at least basic na Korean or at least meron kang handy na translation app. And then number two, nakakatawa 'to, mahal ang prutas. So, na-check ko na yon as someone na siyempre 30s na, nanay na tayo, and mahilig tayo sa prutas. Ang sasarap tingnan ng mga prutas nila dun. Ang gaganda rin, ang lalaki, pero ang mahal, guys. Hindi siya pang everyday kung nagtitipid ka. So, ipapakita ko sa inyo yung difference ng price ng mga prices ng mga prutas dito sa screen. So, makikita nyo dyan kung gaano kamahal yung mga presyo ng mga prutas nila. Over talaga. So, hindi ako nakatikim ng mga fruits nila doon. Nag-try lang ako mag-uwi ng strawberries. Number three, Korean convenience stores are a lifesaver. Sobra. So, as a nagtitipid na mommy, and if nagtitipid din kayo, pag pumunta kayo ng Seoul or ng South Korea, lifesaver talaga ang mga CU, GS25, ano pa ba, yung mga convenience stores. Kasi sobrang daming choices. Meron silang mga set meal na may ulam, may kanin, may sides na. Meron din silang mga different types ng ramen, may mga hotdog, may mga boiled egg. So, kumpleto recados, may mga kape, may drinks, kumpleto na, and murang-mura siya, guys. So, parang feeling ko nga, pag kinumpare mo siya dito sa mga convenience store foods natin dito, may mga iba na mas mura pa kaysa rito sa Pilipinas. So, very worth it siya. Plus, makikita mo kasi yung mga convenience stores anywhere. So, kahit saan ka pumunta, meron at meron kang makikitang convenience stores, and sometimes open sila ng late at night. So, kung may mga trip ka na late snacking or hindi ka makatulog, you wanna eat, okay na okay ang convenience stores. Trust me guys, you will never go wrong. Kung ako tatanungin nyo, ang pinakagusto kong kinakain sa convenience store is yung boiled egg nila na color brown. And then gusto ko din ng kimbap nila. Mahaba siya na parang rice na nakabalot sa seaweed or sa nori. And gustong-gusto ko din ng ramen nila. Hindi kasi ako mahilig sa spicy food. So, bumibili ako ng gin ramen nila na color blue. And then, lalagyan ko lang siya ng sausage na nasa stick. Meron din sila nun. Tapos, banana milk and coffee. Kung hindi naman kayo into coffee, yung blue lemonade ale nila, and then bibili ka na lang ng cup na may ice, perfect. Number 4, Subway is confusing at first.
So, kapag pupunta ka ng subway, makikita mo na sobrang ganun-ganun yung parang map nila, nung routes nila. Pero hindi ka dapat malito dun. Kasi, once na na-gets mo na siya, sobrang dali lang naman niya. Para lang kasi siyang MRT na may iba-ibang way. So, di ba tayo, meron tayong south, merong northbound, meron tayong LRT. So, ganun lang din siya. It's just so happen na yung sa atin, parang hindi siya sali-saliwa. Sa kanila kasi, since sobrang dami ng routes, medyo interconnecting na siya sa lahat. So, as long as alam mo kung saan ka pupunta, yun lang ang hahanapin mo dun sa subway map and you can never get lost. At saka, very easy naman na intindihin yung mga subway guide nila. So, hindi ka mahihirapan. Huwag ka masyadong ma-confuse and ma-overwhelm doon sa makikita mo sobrang daming routes doon sa map nila. Just stay on the place that you like to visit and yun lang, doon ka lang magtuon ng pansin. And then we're down to the half. Number 5 is, correct me if I'm wrong with this one, pero walang basurahan sa labas. Wala talagang basurahan sa labas. In my experience, na 4 times na akong I've been to Seoul, wala talaga akong nakitang basurahan sa labas. Magdadala ka ng kalat mo buong araw. So, it's either na kakain ka sa restaurant and pwede mong iwan doon, or may leftovers ka na iiwan mo sa table or itatapon mo sa trash can nila doon, or iti-take out mo, may kakainin ka, but you need to put it in your bag kasi wala kang matatapunan. Meron man, may makikita ka man, pero very bihira, konting-konti. Kaya know what you eat. Pag nasa labas kayo, make sure it's not too bulky, it's not too big, kasi mahihirapan kayo na hawakan siya sa pupuntahan nyo or bibit-bitan nyo kasi wala talaga kayong makikitang basurahan. Birang-bira. For some reason, hindi ko alam bakit. Pero correct me if I'm wrong, pero yung mga napupuntahan ko kasi wala akong nakikitang basurahan. So, kung may tips kayo kung saan pwedeng magtapon or kung may idea kayo bakit ganun, comment down here in this video. And then number 6 ko is struggle ko talaga to. Lalakarin talaga lahat, guys. So, South Korea is a very small country compared sa Philippines. But, very steep ang mga streets nila. As in, sobrang lahat pataas. Sobrang lahat paangat. Almost lahat. Bihira lang yung patag, bihira lang yung plain. So, parang ang nangyayari, nakakapagod. Kasi sobrang daming stairs, sobrang daming steep roads na okay lang pababa. Pero yung pataas. Nakakapagod talaga. Iniisip ko palang napapagod na ako. Ang dali mong maka 20,000 steps doon pag nasa South Korea ka, believe me. Kahit na malakas kang kumain, hindi ka masyadong mananaba doon kasi more walking in stairs talaga. And a lot of people can attest to that. And then number 7 is cash versus card reality. So, most of the time, they accept card. Most of the time. Pero marami ding mga establishments, especially yung mga hindi known establishments, yung mga maliliit na stores, mga maliliit na restaurants and cafes, they don't have card. So, always make sure that you have cash handy. Very helpful yun. Dito kasi sa atin, parang karamihan, meron na talaga, di ba, na QR, QRPH, GCash, kahit sari-sari store na, di ba, or bigasan, minsan may GCash na. Pero sa kanila, yung mga maliliit na stores, maliliit na restaurants, wala pa. Especially yung mga street foods. Kasi sa atin, kahit street foods, minsan meron na rin, di ba? Minsan nga kahit namamalimos, meron na. So, doon, wala. Yung mga maliliit na stores, bihira. Most of them, kailangan is true cash. So, yun yung one na natutunan ko, to always have one handy or cash handy. On to the last 3. So, number 8 is people mind their own business. So, akala kasi ng iba, nakakahiya gumawa ng content doon, nakakahiyang mag-vlog or mag-TikTok, pero mas nakakabawas siya ng hiya mag-film actually. So, yung mga tao kasi doon, they have their own business. Parang hindi sila mga chismoso-chismosa.
Compare dito sa atin na parang medyo nakakahiyang mag-film kasi pagtitinginan ka, pagbubulungan ka, minsan nagtatawanan, so minsan nakakahiya. Aminin natin, ganyan tayong mga Pilipino. Pero sa South Korea, medyo wala silang pakialam, especially if you're a foreigner. Medyo mas lenient sila and mas understanding sila when it comes to foreigners. So, 'pag nagfi-film ka, hindi masyadong nakakahiya. Kasi nga, parang sobrang dami naman kasing gumagawa din and for their tourism naman yun. So, parang kibera sila. They are too busy in their life to mind you. So, parang Japanese lang sila. Parang mga Japanese lang sila na they don't care what you do as long as hindi ka nakakaabala sa ginagawa nila. That's okay with them. So, number 9, budget can disappear fast. And I say that with conviction. Lalo na kung hindi ka talaga makip-kip sa pera or masinop. Small gastos lang, pero tuloy-tuloy talaga. Kung tutuusin, ang South Korea naman talaga is mura compared sa Philippines. Sobrang mura na pumunta ng South Korea kasi ang mura ng mga food, ang mura ng mga places to go. Hindi naman talaga kamahalan. Transportations is mura din. Pero kasi, ang problema, nakaka-overwhelm pag andun ka. Kasi sobrang dami mong magagandang nakikita. Sobrang daming cute, sobrang daming magandang lugar, sobrang daming cafe, sobrang ang daming masarap na food. So, anong nangyayari? Yung maliliit na gastos, lumalaki ng lumalaki yun. Tapos hindi mo namamalayan, nauubos na yung budget mo. So, if you're someone na medyo impulsive and medyo pabigla-bigla ka, rush your decisions, please be alert. Kasi talagang mauubos ang budget mo agad-agad. That's why I always tell na gumawa kayo ng budget plan, ng planner, and to always, always, always track lahat ng gastos nyo for a day para nakikita nyo saan kayo nag-over budget dun sa trip nyo para the following day, alam nyo kung saan kayo medyo magmimenos. Kasi hindi biro talaga, guys. Grabe talaga ang budol sa South Korea. And lastly, my number 10, it's more doable than you think. Oo, yun talaga yung number 10 ko. Hindi siya imposible. Kailangan lang talagang magplano. Kasi tingnan niyo naman ako. It took me 30 years bago ako nakapag-travel sa South Korea na dream destination ko since 16 years old ako. But look at me now. I have 2 kids, I am married, and hindi din naman kami mayaman. Simple lang naman din ang buhay namin. Employees lang din kami, wala kaming negosyo or anything. Pero nakaya namin na makabalik doon 4 times, 'di ba? So kung kaya namin, I'm sure kaya niyo rin 'yan, kayo pa. So, ayun, yun yung mga 10 things ko that shocked me during my first time in Korea. So sana nakatulong sa inyo 'to and sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo. And comment down below kung meron pa kayong gusto na i-share na natutunan nyo rin at na-shock din kayo during your first time to Korea. Gustong-gusto kong basahin yung mga ganyan kasi nakakakuha rin ako ng insight and natutuwa din akong makita na hindi lang pala ako yung nasa-shock as a first time sa South Korea. So kung meron kayong mga shocking na nalaman during your first time, comment down below, and thank you sa lahat ng mga nag-follow sa akin and watching my vlogs and my shorts. So I really appreciate it. Again, I am also on TikTok. It's Omayel. Please do follow me kasi nagsishare din ako ng mga funny contents doon and relatable contents. So, thank you for watching. I-end ko na tong vlog and see you on my next video. This is your Omayel. Over and out.